Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating online na pagdiriwang ng misa, kasama ang 10 mananampalataya para sa pagdiriwang ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon o panahon ng sangtaon. Dito sa parokya ni San Juan Pablo Ikalawa, ang tema, magtiwala tayo sa Panginoon, huwag mangamba, ililigtas tayo ni Jesus. Ang ating pong mass sponsor, si Miss Susan Bustamante and Hannah Pren. Isama natin sa ating panalangin ang mga sumusunod. Para sa kagalingan ng mga may COVID-19, para sa mga frontliners, doctors, nurses, health workers, police, volunteers, tendero at tendera sa palengke, those with quarantine pass, para sa safety and good health. Para sa pag-adya ng Diyos sa mga kalamidad, bagyo, lindol, sunog at iba pang sakuna. At para sa mga intensyong pasasalamat ni Dr. Joy Arceo at pamilya, special intention for fast recovery of Jaime Gob, complete recovery of Father Robert, Francis Albero, Reynaldo Torres Rempilio, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Leo, Erna, Ronan, Annabel, Emerson, Xavier, Marion, Amador, Ramil, Adriano, Nemesio, Emerita, Alfredo, at Shelo. Ganon din ang mga pamisa pasasalamat ni Miss Robbie Ann Gahito for her birthday, Virgie and Ashley Pagdanganan, Mr. and Mrs. Armando Gabinyo, Grant Hill, Lara Helena, Lani and Radzi Hill Kagikla, Mr. and Mrs. Isagani Hernandez, Ayesa Cristel Bentosilia for her birthday, Teresa Cartina, Francis and Candelaria Gaurano for their 50th wedding anniversary, Mr. and Mrs. Juancho Gabinyo, Lauro Mata, Huling Eslita, Julius Magaling, Abiel Eslita, Eric Alvar, Alex Gabinyo, Mr. and Mrs. Impen and Allen Amat, Mr. and Mrs. Tiboy and Seni Amat, special intention ni Bonifacio and Pining Pagdanganan, Byron Maghirang, Ame Mijares at Bea Lalunyo. At para sa kaluluwa ni Gertrude at Jose Pepe Amat, Romeo Gahito, Renato Ralios, Bonifacio Gabinyo, Demetrio Lailo, Simeon Susana, Antonio Evelyn, and Lilian Garcia. Magsitayo na po ang lahat para sa simula ng ating pagdiriwang. Handog ng Diyos sa tanan sa panahon ang kaisagan, sa panahon ng maguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa habag ng bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Mga dakila't lukha, banal at makasalanan, bulag at lumpo, api at sugatan, ang lahat ay inanyayan sa habag ng Panginoon. Kung bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa upang pagsaluhan ang kaligtasan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo.
Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Sa unang pagbasa, inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ng karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, puon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok ng mga tao. Poon Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ng poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang saga ng akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, o poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon ni iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin sa langit at lupa, baging karagatat, naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sa ikalawang pagbasa, ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan.
ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayo at ang Espiritu ang siya nagpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong ninyo sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang mga maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa. Kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga, kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat pa ay magsuupo. Magbunga nawa itong pagpapahayag ng mabuting balita ng pagkapawi ng mga kasalanan.
Magandang umaga sa inyo pong lahat Magandang umaga rin po. at sa atin hong mga nakikiisa sa atin hong online mass, saan man pong lugar kayo naroroon sa mga oras na ito at anuman pong oras sa inyong lugar sa mga oras na ito, bumabati po sa inyo ng isang magandang buhay. Tayo ngayon ay nagdiriwang sa 12 linggo sa karaniwang panahon o sa panahon ng sangtaon. Ang atin pong tema para sa linggong ito, magtiwala tayo sa Panginoon, huwag mangamba, ililigtas ka niya. At ito po ay obviously ay ating makikita sa kabuuan ng Ebanghelyo, no? Yung ating tema. Sapagkat ang ibinibigay na halimbawa ng Panginoon doon, kung yung mga ibon, mga maya, ay hindi niya pinababayaan na malaglag sa lupa, tayo pa kayang mga tao. Kung yung mga iba pang mga nilalang, mga hayop, no? Mga langgam, mga insekto, hindi pinababayaan ng Diyos yung mga yan, naririyan yung mga yan, tayo pa kayang mga tao. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, huwag mangamba, ililigtas ka niya. Ano po? Na siguro, sa mga panahon natin ngayon, ang sumasagi pa rin sa ating isipan o ang mga pumapasok pa rin sa ating isip ay ang iba't iba nating mga problema, ang banta pa rin ng COVID-19, naririyan pa rin, hindi pa rin nawawala, sapagkat wala pang ang dumarating na baksina. Kaya naririyan pa rin yung ating pangamba. Kaya po tayo ay nag-iingat sa ating sarili upang tayo ay hindi magkaroon ng ganitong sakit. No? Kaya nga, yan, no, ang atin pong pinangangalagaan, iniingatan. Siyempre, naririyan ang ating pagtitiwala sa Panginoon, pero ang atin din gagawin din natin ang ating parte. At ano ang tawag doon kapag tayo gumagawa ng ating parte? We act according to the dictates of our conscience. We act according to our own mind, with the help of with God's guidance, the inspiration of the Holy Spirit. Ayan. At ano ho ang tawag doon? Na kapag tayo umaakto ng tama, ng ayos, ibig sabihin, we act with prudence. We make the right decision to achieve our goal. So ano ba ang prudence na sinasabi? Ayon sa Catholic Catechism of the Catholic Church, anong definition ng prudence? It is a virtue that uses practical reason to discern our true good in every circumstances and to choose the right means of achieving it. So ibig sabihin, hindi tayo katulad ng mga alaga nating hayop
mga pets, sapagkat yung mga yan, they act according to their instinct, no? Na kapag ka nakita nila yung kanilang amo, nakita nila yung kanilang, yung may-ari sa kanila, no? So sila'y natutuwa at alam na sila'y pakakainin na, no? So they do not act with prudence, ano? They act according to their instincts. Pero tayong mga tao, binigyan nga tayo ng Diyos ng reason, no? Ng reasoning. Binigyan tayo ng intellect, ano? Kaya tayo tinatawag na mga highest form of being, ano? 'Di ba? Kaya ang tawag sa atin ay ano, 'di ba? Mga tao, ano? Binigyan tayo ng isip, no? Kaya hindi tayo nagpapadalos-dalos. Ano? Hindi tayo umaakto according to our instinct. Bagamat meron din tayong mga instinct, ito yung ating ano, pero sa lahat ng pagkakataon, hindi laging instinct ang ating pinagagana, kundi we act with prudence. No? Yan. So, hindi natin sinasantabi, Panginoon, nagtitiwala ako. Pero tulungan mo ako, Panginoon, na makagawa ng tama. Ano? Katulad halimbawa ngayon, ano? May sakit ng COVID, naririyan ng COVID. Ano? Pero kung tayo lalabas, no? At kung saan-saan tayo magpupunta, yan, ano, di ba? So, we might endanger ourselves. No? And others. Diba? Yung ibang mga tao. O yung pamilya mo na lamang. Ano? Yung mga kasama mo sa bahay. Kapag ikaw ay kung saan-saan nagpupunta. No? Yan. Kaya nga ho, we act with prudence. So, yun po ang kinakailangan natin. Ano? So, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Kaya po, mga minamahal na kapatid kay Kristo, yan. Ito lamang po naman ang mahalagang itinuturo sa atin ng ating mahal na Panginoon sa atin hong basta tayo ho ay nakapokus pa rin ano, sa ating mahal na Panginoon. Nakapokus pa rin sa ating pananampalataya sa Panginoon. We do not put too much stress on the sickness, hindi tayo masyadong napapa-apekto. Naririyan yan, pero hindi yan ang ating, kinatatakutan, Ang katakutan natin, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ay yung pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno, Diba? Ayan ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, so, yan ay magandang pag-isip-isipan natin, sapagkat maaring tayo natatakot, sa pandemya, oo, kakatakot talaga yan, Pero mas matakot tayo doon sa nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno, Kaya nga, we focus on Christ. Not on the crisis, not on the problems, We focus on our health, Not unto death, hindi sa kamatayan, kundi sa kalusugan, sa buhay. Yan ang ating focus, Yan. So, yan po ang ilang mga mahalagang paalala sa atin ng ating mahal na Panginoon. So we keep our focus in our Lord. Nakapokus tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag mangamba, magtiwala tayo sa Panginoon.
Magsitayo po ang lahat. Hayag natin ang pananampalataya ni Senso. Sumasampalataya ako sa Diyos sa isang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa ng kapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sapagkat Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating paong mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong tayo nagkakatipon, mga kapatid kong minamahal, para gunitain ang mga biyaya at pagpapala ng Poong may kapal, idalangin nating itaguyod niya tayo para hilinging ibigay ang mga minamarapat niyang hingin natin at makamtan. Ang ating itutugon, hinihiling namin, kaawaan mo ang iyong bayan. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa ating Papa Francisco, Obispo Melrey at buong kaparian, kaysa ng mga taong pinagkatiwalang kanilang pangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga umuugit ng pamahalaan at mga lingkod na katuwang sa pagmamalasakit ukol sa kapakanan ng kanilang pinangangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga naglalakbay sa dagat, sa himpapawid at sa lupang ibabaw, at para sa mga napipiit o nasa mga bilangguan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipong may pananalig na maaasahan, at pagmamahal sa Diyos na ating pinagpipitaganan, manalangin tayo sa Panginoon. Hinihiling namin, kaawaan mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang pagdalangin ng iyong bayan, upang ang hinihiling namin ng may kapakumbabaan ay marapatin mong dinggin, pakundangan sa iyong pagmamahal, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan na Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya naman kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ang lahat pa'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Mel Ray na aming Obispo, at ni Emilio na aming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Pablo Ikalwa ang ating Santo Patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, lakas loob natin ngayong awitin ang Aman namin. Mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, sa inyo pong lahat. Peace be with you po. Peace be with you. Sa pagwawasak na ito ng katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo, tanggapin naman tayo may pinabang ang buhay na walang hanggan. Mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan nawa ang katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo.
Sa mga nasa kanilang tahanan, sumabay kayo sa panalangin ng Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I desire you with all my heart. Since I cannot now receive you sacramentally, I ask you to come spiritually into my heart. Amen. Ganon din, sabay-sabay tayo rin sa pananalangin ng Soul of Christ. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds, hide me. Suffer me not to be separated from thee. From the malicious enemy, defend me. At the hour of my death, call me, and bid me come to thee, that with thy saints I may praise thee, forever and ever. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Juan Pablo Ikalawa. Amang mapagmahal, ipinagkaloob mo sa amin si San Juan Pablo Ikalawa bilang huwaran sa kabanalan. Sa kanyang buhay at paglilingkod ay naakit niyang marami na lumapit at magmahal sa iyo. Tulad niya, matutuhanawa naming umibig sa iyo at sa aming kapwa. Magmahal sa aming inang si Maria. Supili ng komunismo ng aming pagmakasarili at buksan ekonomismo ng aming puso. Sa tulong niya, itinataas namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Naway makamtam namin ito para sa ikagagaling ng aming kapwa at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Juan Pablo Ikalawa, mahal na Birhen ng Manawag. Magsiupo muna po ang lahat. Inaanyayahan po sa unahan ang lahat ng ama ng tahanan para sa espesyal na pagbindisyon. So atin po ngayon babasbasan ng lahat ng mga ama ng tahanan. Ama naming mapagmahal, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo para sa handog mong buhay at pananampalataya. Inihiling namin po, Panginoon, na iyong pagpalain at bendisyonan ang lahat ng mga ama ng tahanan upang sila'y inyong pagpalain ng mga biyaya na kanilang kinakailangan upang maisakatuparan nila ang mga responsibilidad na nakakabit bilang mga ama ng tahanan. Kaya po, Panginoon, bigyan mo sila ng mga pagpapala na kinakailangan, mabuting kalusugan, ganon din malakas na pangangatawan, at ganon din hanap buhay upang kanilang maipagpatuloy ang kanilang misyon para sa kanilang pamilya. Patuloy mo rin po silang ingatan sa kanilang mga paglalakbay patungo sa kanilang mga hanap buhay. Manatili silang ligtas pagpunta, paparoon sa trabaho at pabalik sa kanilang tahanan. Ang lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ilang paalala, sundin po natin ang payo ng mga doktor upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Sa pamamagitan ng proper hygiene, pagligo sa araw-araw at paghuhugas ng kamay bago kumain at iba pa. Palakasin ang ating resistensya ng pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng tama at masustansyang pagkain, gaya ng prutas at gulay na mayaman sa bitamina. Iwasan muna ang karne, baboy, manok o baka. Kung mayroon po tayong sakit gaya ng ubo, sipon, lagnat, uminom ng gamot para sa madali ang paggaling. Tumulog ng 6 hanggang 8 oras sa gabi upang makabawi ang katawan sa karamdaman. Gumamit ng face mask ang mga taong may ganitong sintomas. Sa mga pagkakataon na lalabas ng bahay para bumili ng gamot at esensyal na pangangailangan, magsuot tayo ng mga mahahabang kasuotan gaya ng long sleeves, magsuot din ng sombrero, face mask, at plastic shields at gumamit ng guwantes sa mga pamilihan upang maiwasan ang kontaminasyon ng virus. Pagka-uwi sa bahay, huwag ipasok ang sapatos. Maghilamos, hugas ng kamay, at hubarin ang mga sinuot. Sa labas at labahan agad at maligo. At pagmumog ng bibig gamit ang maligamgam na tubig na may konting asin para maiwasan ang kontaminasyon. Bukas na po ang ating tanggapan mula Martes hanggang Linggo para sa inyong mga mass intentions and donations. At gayon din sa ibang pangangailangan, gaya ng funeral mass, binyag, kumpil, blessings at iba pa. Makipag-ugnay lamang po sa inyong lingkod pari o sa ating parish secretary. Sundin po natin ang mga new normal protocol sa pagpasok ng simbahan sa mga araw na tayo ay magsisimba o mananalangin sa loob ng simbahan. Patuloy pa din po ang ating online masses araw-araw, Lunes hanggang Huwebes, sa ganap na 6:30 ng umaga. Ang mga gawain ng Biyernes hanggang Linggo, 8:30 at 3 ng hapon ang gawain. Pakisundan po ang ating takdang gawain sa ating official Facebook page, Live Mass via Facebook Live, SJP2 Faris at yahoo.com. Paki-like and share po ng ating mga online masses at iba pang balita sa ating Facebook page. Spread love, spread the word. Kaya po manatili tayo sa ating tahanan upang ligtas sa banta ng COVID-19. Marami pong salamat. So kahapon po, inilunsad din ho natin ang ating official YouTube channel. Ano ho? Makikita na rin po ninyo ang ating mga misa sa ating parokya, sa ating YouTube channel. Please subscribe din ho. Click lamang po ninyo yung subscribe. Ano ho? So yun ho ay SJP2 Space Parish. Pag nakita ninyo yun, so click and like. Ano ho? Yun po ang ating official YouTube channel po. Kaya mababalikan na ho ninyo yung mga misa natin at sa mga panahon din ngayon, ipopost din natin doon yung mga katesismo, ano ho, para ho sa mga estudyante, ano, kaya po natin ginawa ang YouTube page na ho na iyon, ano, para ho sa atin hong mga gawain, pagpapatuloy ng pag-aaral, ano, katesismo, etc. So, yan po. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo natin sa banal na misa. Happy Father's Day po sa lahat po ng mga fathers. At ganun din ho. Yan, so manatili pa rin ho tayong ligtas, ano, sa banta ng COVID-19. Ano ho, so naririyan pa rin yan, kaya ho, ingat-ingat po tayo. So, alam na naman po ninyo, ano, mga paalala ng gobyerno. So, hindi na ho natin kailangang ulitin pa. Lagi rin ho natin pinapaalala sa atin hong announcements. So, ayun po. At lalo tigit, patuloy tayong mananalangin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo na kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hilingin natin ang tulong ni San Miguel Arcangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host,
by the power of God, cast into hell Satan, and all the evil spirits who prowl through the world, seeking the ruins of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Panginoon Jesucristo, Ikaw ang pinakamataas na pari. Salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo para makapaglingkod kami sa iyong altar. Sa iyong paggabay nakapagbigay papuri kami sa aming Amang nasa langit. Tulutan mo maranasan namin kaligayahan ng paglilingkod sa iyong altar. Tulutan mo maranasan namin kagalakan ng pagtuklas sa pagkakanay ng kaloob.